So mga sangkay, mukhang nangyayari na nga po ngayon yung tanggalan sa DPWH. Mukhang talagang wawasakin ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon yung mga kurap. At alam nyo, mga sangkay, hindi rin po sila patatakasin dahil isasara umano yung pintuan sa ibang bansa ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ito. Okay, eto mga sangkay, magandang pag-usapan to ngayon kasi nga po talagang sabog na sabog yung balita ngayon mga sangkay na may purge nga daw pong nagaganap, no? May mga inaalis, may mga tinatanggal na mga opisyal ngayon ng gobyerno ni PBBM. So ganito dapat yung seryoso mga sangkay, hindi yung tipong takipan. Well, anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel dahil po ay marapit na makarating sa 2 million subscribers. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto na mga sangkay, tingnan po natin. Ngayon kasi, nababalita na may mga opisyal daw po ng DPWH kasi sila po yung uunahin eh. Sunod-sunod po ito ha. 'Di ba yung contractor pinangalanan na. Ngayon, mga officials na po ng DPWH yung tinitingnan. Ngayon, ayon po dito mga sangkay, DPWH officials hindi maaaring lumabas ng bansa kung personal reasons lang. Naku, yari. Walang tatakas. Ito po yung babala ng ating pamahalaan. At ito na po, mga sangkay, malamang sa malamang, babala, warning na po sa kanila na tinutugis na po sila ngayon ni PBBM. Kasi malawak to, no? Malawak ang sabuatan nitong mga pagnanakaw sa ating kaban ng bayan sa mga proyekto. Diyos mio, Marimar. Hindi lamang po yan sa kontratista. Ang isa sa mga involved dito, congressman, senador, mga miyembro ng DPWH, siyempre, yung mga kontratista. At may mga mayor din yan, mga sangkay, mga mayor na nagpapalusot, gobernador. So, malawak ito ngayon. Talagang laglagan ang nagaganap, mga sangkay. Ngayon, ayon po dito, ipinag-utos ng administrasyon ni PBBM ang agarang suspensyon ng lahat ng aplikasyon para sa Foreign Travel Authority ng mga opisyal at empleyado sa DPWH na may personal na dahilan. Ayan na po ha. Pinag-utos po ni PBBM na isuspende lahat ng aplikasyon para po sa mga opisyal ng DPWH na nag-a-apply lumipad sa ibang bansa. Bakit? Kasi nga po, malawakang investigasyon ito. At ang pagkakaalam ko nga mga sangkay, okay, sa atin lang to ha. Huwag nyo munang ipagsasabi. Ang pagkakaalam ko po, hindi lang pala DPWH yung iniimbestigahan. Nako, lahat pala ng departamento ni PBBM ngayon, iniimbestigahan na. Kasi gusto ni PBBM ngayon linisin. I-wipe out lahat ng kurap. So, nangyayari na, mga sangkay. So, ewan ko, anong mangyayari dito? Saan sila lulusot? Di ba? Yung sinasabihan po nilang weak leader, ito pa pala yung mas matapang, mga sangkay. Di ba? Isipin nyo, si BBM lamang po nakagawa nito. May mga iba magsasabi pa dyan. Hindi kasi, kaya ganyan yan kasi dati nung panahon ni ganito, wala namang ganyan. Sino nagsabi sa'yo na walang ganyan? Matagal ng korupsyon sa Pilipinas. Diba? Tayo magtanga-tangahan kahit panahon po ni PRRD meron. Tandaan po natin si Duque. Diba? Ilang beses niya nasa DLAC. At kung sino-sino pang mga opisyal. Problema, hindi natanggal. Oh. 'Di ba? Kahit nga tayo noon, bumatikos tayo noon. Binabanatan natin si Duque noon. Kaya nga lang tropa eh. Pag tropa di talaga natatanggal eh.
Ganyan po yung sistema dati. O, ito pa, yung balita, mga sangkay. Ayon po sa report, may nakarating daw na impormasyon na dalawang opisyal, ayan na ha, dalawang opisyal ng Malacanang ang tinanggal dahil umano sa katiwalian at pang-aabuso sa kanilang posisyon. Naku po, mga sangkay. Yari kayo. Ito yung nakakagulat. Ang dalawang ito ay nakalipat naman ng trabaho sa Kamara de Representantes. Why? As in, tinanggap doon? Naku, mukhang naniniwala na talaga ako na maraming sa Kamara. Diba? Kita nyo, mga sangkay, pinatalsik na nga ni PBBM, kinuha pa rin. Malulupet. Malalakas ang backer. Isa sa kanila ay hinirang na Chief of Staff ng isang makapangyarihang Lady Solon. Habang ang isa ay nasa opisina naman ng isang mataas na leader ng Kamara. Nako, sino yon? Nagbanta umano ang dalawa, nare-resbakan nila ang opisyal sa Malacanang na siyang utak sa pagpapatalsik sa kanila ilang buwan na ang nakararaan. Nako, sino yan? Sino yan na yung nagbabanta pa? Ano yun, binabantaan nila si BBM? Nako, yariin mo yan, PBBM. Binabantaan pa ata kayo. Nakakuha ng padrino ang dalawa para makalipat sa Kamara at posibleng hindi umano. Alam ng dalawang mambabatas ang kontrobersiyang kinasasangkutan ng mga dating Malacanang officials. Sino ba yan? Pero ayun na nga, mga sangkay. Sibakan na po ito. Matindi na po itong paglilinis ngayon na ginagawa ni BBM. Batay sa mga reklamong natanggap ng palasyo, ang dalawa ay nadadawit umano sa koleksyon mula sa kontratista. Naku po, yari. Hinaltasan umano ng 20 to 30% ang mga kontratistang kasali sa infrastructure projects, habang sa soft projects tulad ng assistance to individuals in crisis situation o AICS, umabot sa 10 to 15% ang hiningi. Ano ba yan? Bakit ganito na po ang bayan natin? Sinasabing binabago ng dalawa ang listahan ng mga proyekto ng LGU at mga mambabatas bago isumite sa Department of Public Works and Highways at Department of Budget and Management. Pinalalabas umano ito ay may basbas ng kanilang boss upang mapondohan agad ng Kongreso. Mga walang iya talaga naman. Kakapal ng apog. Diba? Pambihira kayo. Kapag napunduhan ang proyekto, mismong silang dalawa ang naumano ang nakikipagpulong sa mga kontratista upang manghingi ng pera para sa kanilang boss. Nabisto ang kanilang kickback. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Kasi yung mga biktima pala nito, nagsumbong. Yari kayo ngayon. Ang pagkakalam nga po natin, di ba, kapag may budget daw, halimbawa, may budget na binigay sa isang kontratista. Itong kontratista, para sila po talaga i-sureball, sila ang hawak ng proyekto, bibigyan pa po nila si congressman, bigyan pa nila yung kung sino mang senador, bibigyan pa nila yung mga miyembro ng DPWH. Ang gagaling. So, ang matitira, mga sangkay, kaunti na lang, babawasan pa ng kontratista, substandard na, o di kaya, ang mangyayari dyan, ghost project. Tapos, gagawa sila ng eksena, ipapalabas doon sa papel, dokumento, tapos na, completed na. Galing, di ba? Gagaling nyo. Naklang tohwa talaga. Isa sa nagreklamo ay isang alkalde na kaalyado ng isang mataas na opisyal sa Malacanang. Naku po. Hiningan umano siya ng dalawa ng 20% komisyon gamit ang pangalan ng kanilang boss. Kung nagkataon na nasa Malacanang pa ang dalawa, mahahagip ito ng lifestyle check na inutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Paano ba naman kasi nakabili ang mga ito ng isang mansyon sa Cebu na nagkakahalaga ng 45 million, isang kondominium na nagkakahalaga ng 35 million, at madalas biyahe abroad gamit ang travel authority mula sa palasyo.
Mga walang hiya, ano? Mga walang hiya talaga. Kakapal ng mukha. Grabe, oh. Ito yung mga binibili, oh, mga collection nila. Ang lulupit. Ang balita natin, iniimbestigahan na ang favorite contractor ng dalawa dahil sa pagkakasangkot sa mga maanumalyang flood control project sa Mindanao. Sa kabila ng pagkakasibak, maraming dating kasamahan nila sa Malacanang ang nagtatanong kung bakit nakalipat agad ng trabaho ang dalawa. Hindi raw kasi ito nakakatulong sa inisyatiba ni Pangulong Marcos na mawalis ang mga tiwaling kawani at opisyal ng gobyerno. Oo nga, bakit nalipat yan doon? Dapat niyan mga sangkay, pinuputulan ng di ba? Ano bang dapat putulan doon? Kakapal ng mukha no? Kalakaran to, mga sangkay, matagal na po itong nangyayari sa ating gobyerno. Nagkataon lang na si BBM lang ang kaisa-isang pangulo na naglabas nito at naglakas ng loob. Palibasa, hindi kayang bayaran yan baka pag binayaran nila ng bilyon niya, sampalin sila ng Marcos wealth. Makapahiya pa sila. Di ba? Mabira. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.